Kung makaasta naman ang lalaking to. Parang hindi nito kinain ng mansanas ko kanina. He leaned closer to plant me a kiss. And I kissed him back in the same intimacy. Kinagat muna nitong pang-ibabang labi ko bago pinutol ang makapugtong hiningang halik. He's teasing me again. I thirst for it. I craved it. I badly want to witness him satisfactory because it's one of my fantasies when I daydream of him. My dreams. Stop knocking. Damn it. It's frustrating. Waiting for him to take me is a such damn big frustration. Bakit ba may pahampas pa hindi naman ito dapat mag-alangan sa pagpasok? Kasi may pahintulot naman ang may-ari. Ngumisi lang ito at pagak na tumawa. Entering without knocking is rude, baby. I'm just paying respect to the owner's property. Mapaglaro nitong tiningnan ang gawi ko habang may sinusupil ng ngiti. Ang pag-ikot ng mata ko para iparating dito na walay ang sinasabi nito ay nauwi sa sarap. Please, Leandro. Please. Kagat-labi kong anas habang may pagmamakaawa ko siyang tiningnan para gawin ang bagay na yon. I wanna experience the heavenly bliss they're talking about. Beg more, woman. Beg more. Leandro, please. I want you to own me now. Please. Nakita kong nawala ang pinipigilang kontrol nito. He positioned himself. Napasigaw ako sa sobrang sakit na lumukob sa aking sistema. A tear escaped from my eyes na ikinagulat nito. Nakarehistrong pagtataka sa mata nito. Oh my gosh. Why didn't you tell me? You're innocent for Pete's sake. I just smiled at him. Ramdam ko pa rin ang sakit pero ininda ko yun. Mabuti na rin at hindi na muna ito gumalaw. Nagtanong ka ba? Ang taray ha? Nilakipan ko yun ng tunog sarkasmo na muntik ko nang ikinatawa dahil kitang-kita kong gulat sa mukha nito. Hey! Ginagap ko ang kamay nito to calm him down. Angkinin mo ako. Dahan-dahanin mo muna hanggang maka-adjust ako. Masakit pala talaga. Natural lang na magdalamhati talaga ako sa sakit na dinanas. Oh gosh, woman. You're unbelievable. Sabi nito't walang pag-aalangan na umurong. Kita kong dugo na bumalot sa kamay nito. Naalala ko tuloy yung line na sinabi ng bading namin kasama sa modeling. Ang isang magiting na mandirigma. Kailan may di natatakot mabahira ng dugo ang kanyang sandata. Natawa ko sa naisip kong kagagahan. Tumikim ako ng tingnan ko ang ekspresyon ni Leandro. Nakakunot ang noo nito. Nagtataka siguro kung bakit tumawa ako. Buti at hindi na ito nagtanong. Inalalayan niya ako para tumayo and without warning, he carried me bridal style. Automatic ko tuloy na naiapos ko ang kamay sa leeg nito dahil sa biglaan niyang pagbuhat. We walked out of his bathroom naked. Then he laid me gently on the soft mattress of his bed. Stay here for tonight. I'll get clothes for you to wear. I don't want you to go down the stairs wearing only see-through lingerie. He kissed my forehead bago naglakad para tunguhin ang wardrobe. Kumuha ito roon ng boxer at damit na paniguradong sobrang laki sa akin. Ang laking taon nito samantalang pitit lang naman ang katawan ko. Wear this. Sleep here. Sa visitor's room ako matutulog. Sayang. Pwede namang dito na lang. Lihim kong ingos. Lumapit ito't inabot ang damit at boxer sa akin. At kalmanteng naglakad ulit pabalik sa wardrobe para magbihis. What a perfect ass we got here, Mr. Montevista. Perpektong pagkakahubog ng pang-upo nito. Seriously, saan ba sa physical na anyo nitong hindi perpekto? Wala kasi akong makita. Kahit nga yung ano niya. Ay, hoy gaga ka, magtigil ka. Kakawarak mo lang. Saway ng kabilang isip ko. Haler. As if naman makakalimutan kong bagay na yun muntik-muntika na akong mapasigaw ng malakas kanina. I mentally rolled my eyes as I argued with myself. Nag-uusap talaga kami ng sarili ko. Nag-aaway nga kami paminsan-minsan. Tulad ngayon, ibinaling ko muli ang atensyon sa lalaking abala sa pagkuha ng susuotin nito. Sinundan ko lang ang bawat galaw niya. Tanging boxer lang ang kanyang sinuot. Nang matapos ito'y tiningnan nito muli ang gawi ko. Inabot ang panyo at lumapit sa pwesto ko. You're drooling, baby. Huling sabi nito bago tinungo ang pintuan. I heard a click which means he locked it from the inside. Kinapa kong gilid ng labi ko and confirmed. Naglaway talaga ako. Literal. Madalian ko yung pinunasan ng panyo bago ibinaon ang mukha sa unan ko. Nakakahiya ka, girl. Naglaway ka pa talaga.
Pipi kong kastigo sa sarili bago gumulong-gulong sa kama nito habang ipinapadyak ang mga paa. Incidents do happen even on runways. May mga pagkakataong out of balance ka. May mga wardrobe incidents. But we make sure as models to keep our head high and not let those incidents affect the show. Whatever happens, the show must go on. Pero sa pagkakataong ito, big deal sa akin ang nasaksihan niya akong literal na naglaway sa kanya. Nakakahiya talaga. I don't want to exaggerate such a small thing, but for me, I want my image to be perfect in front of him. Kaya nga napapansin na niya ako di katulad ng dati. Gusto ko pag napagtuunan niya ako ng pansin, tuloy-tuloy na. Yung hindi niya maiisipan pang iwanan ako pagkatapos. Sinuri ko ang kabuuan ko. Hindi pa pala ako nakapagbihis, kaya pala parang biglaan akong gininaw. Madalian akong humakbang paalis sa kama. Pero nahinto rin saglit nang mapangiwi ako sa sakit. Ngayon ko lang naramdaman ang panginginig ng tuhod ko. Parang nawalan ako ng lakas. Isinuot ko ang boxer pagkatapos ay ang damit. Gartered ang boxer nito, kaya sumakto lang talaga sa balakang. Pero ang damit nito, umabot hanggang sa kalahati ng aking mga hita. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa vanity mirror nito para tingnan ang sariling refleksyon. Not bad. Contented of how I look. I went back to Leandro's bed. Ibinaon ko ulit ang mukha sa unan nito. I love sniffing it since his scent is all over the soft fabric. Magiging komportable kaya ang tulog nito sa visitor's room? Shall I check him? Sabihan ko kaya na dito na lang siya matulog sa kwarto niya. What if I insist this idea tapos paalisin niya ako dito? At doon na ako patulugin sa kwarto ko? No, gusto ko pa rito. Kinuha ko ang isang unan nito at niyakap iyon. Good night, my Mr. Montevista. Sweet dreams. I woke up feeling foreign. This is not my room. With half-open eyes, inilibot kong paningin sa paligid. The interior design is too manly. Even the walls are a combination of shades of gray and black. There's no trace of femininity in the entire room. Gumalaw ako para bumaling sa kabilang bahagi ng kama nang may munting hapdi sa gitna ng mga hita ko. That's when images of what happened last night struck me. Oo nga pala, I'm at Leandro's room. Dito niya ako pinatulog pagkatapos na nangyari sa amin kagabi sa banyo. Inunat ko ang buong katawan at nagpagulong-gulong, occupying his king-sized bed. Muli kong inamoy-amoy ang mga unan nito, which made the wild smile craft on my face. His fragrance invades the room. Para akong kinikiliti. Ano kayang pakiramdam matulog katabi ang isang Leandro Montevista sa buong gabi? Napabungis-ngis ako sa naisip. I'm sure it will be so comfortable. Being cuddled in between his hugs, sniffing his neck scent, while his hands are lurking around my body, pulling our bodies closer to each other. At his lips plant small kisses at my bareness. Napatadyak ako sa kama dahil sa mga magandang senaryo na kusang dumaloy sa isip ko. Napalakas yata ang tadyak ko. At biglang naramdaman kong sumakit ang gitna ako. Weird pero parang may nakaharang pa doon. I don't know. But that's what I felt. Narinig ko na sa iba na masakit talaga pag una. Pero hindi ko inaasahan ay ganun pala talaga yun kasakit. Hindi naman ako gaanong inosente. Nakakapanood rin ako ng mga mature rated videos minsan pag nagkakatuwaan ng mga kakilala ko. Sa nakikita ko naman parang wala lang sa kanilang nangyayari. Puro ungol lang and yes baby, that's it. Faster. Pero taragis, na-scam yata ako. I'm in the middle of my thoughts when someone knocks at the door, interrupting me. Woman, are you still asleep? It's already 10 a.m. Are you not planning to eat breakfast? Sabi nito mula sa labas. So I hurriedly got up from the bed when slowly approached the door. Binuksan ko ito ng pintuan, only to gasp as I saw him still with his boxer on. Napalunok ako. Aside from the fact that he has a well-built body, I'm so aware that the big tent building on his boxer right now shows how huge he really is. He's not wearing anything under the boxer. Syunga ka girl, nasukat mo na kasi. Sabi ng kabilang isip ko, kaya literal na kinutusan ko ang sarili na ipinagtaka ng kaharap ko ngayon. Bahagyang nagpang-abot ang mga kilay nito. Imbes na aralin pang ibang reaksyon nito, nabalik ulit ang tingin at atensyon ko sa harap niya. Morning wood, as what they call it. Napakalaking pang-umagang kahoy ang nakabungad. Leandro's eyes followed my gaze at sinapon nito ang kanya. Lalong bumakat ang forma nito dahil sa ginawa niya.
Napalunok ulit ako sa nasaksihan. Tumikhim ito para agawin ang aking atensyon. Ayoko na muna sanang lubayan ng pagkakatitig doon, pero sinikap kong tingalain siya. Stop eye-raping me. It won't do you good. Bahagyang nakaigting ang pangan nito habang sinasabi iyon. Halatang nagpipigil lang ito na wag akong hablutin at ibalya sa nakahandang kama para ipagpatuloy ang nasimulan kagabi. Nabasa yata nitong nasa isip ko kaya umiwas ito ng tingin at diretso nitong tinungo ang wardrobe para kumuha ng malinis na tuwalya at pagkatapos ay tinungo ang shower room. Sinundan ko lang ito ng tingin. Akala ko'y diretso na siyang maliligo but the shower room's door opened again. Then he looked at my direction. Bago ka lumabas, kumuha ka ng pajama sa closet ko. Mag-t-shirt ka at pajama. Wag boxer lang, okay? I don't want you to show too much skin. My men are feasting their eyes on you. Pagkatapos mo magbihis, pumunta ka na diretso sa kwarto mo. Pahahatiran na lang kita doon ng pagkain. Huling sabi nito bago isinarang pintuan ng shower room. Kagatlabing napangiti ako. Such a caring kidnapper, Leandro. Tumungo ako sa closet nito at pinakailaman ng mga gamit niya. Una kong binuksan ang naunang bahagi kung saan nakalagay ang mga plain shirts. Well organized ito. Given the fact na ito mismong nag-oorganisa ng lahat ng yun. Hiwalay ang mga puti sa dekolor. Nasa ibang lalagyan rin ang suits nito as well as the neckties. Plansyado ang mga yon. At mahihiyaan kung sino mang magkakamaling gustutin ng maayos na pagkakaunat ng mga ito. Huli kong binuksan ang hulihan kung saan nakalagay ang mga pantulog at pambahay. Gaya ng mga nauna, organisado rin ang mga yon. I ran my fingers through the fabrics and as what Leandro instructed, kumuha ako ng pajama mula roon para isuot pang ibaba. I may seem weird dahil parang malalaking sinusuot ko ngayon, but I love the feeling that I'm wearing his clothes. Napalingon ako sa shower room nito. Did he lock it inside? Hindi ito mahilig mag-lock based on what I've witnessed yesterday. I silently giggled as I tiptoed to go near the bathroom's door. But 3 more steps. His voice invaded my ears. Don't even think of doing nasty things, woman. I have an early appointment with some of the investors today. So pull yourself together. The door is locked. Ay sus, sisilip lang naman. Ang arte, akala mo naman aabalahin ko siya. Well, slight. Napahagikik ako sa naisip. Asyumero ka po. Sino may sabing papasukin kita? Ang bastos ng isip mo. Pinanganak ka bang mapanghinala sa kapwa? Nilakipan ko yun ng pagkairita para itago ang pagkaaliw sa boses at padabog na tinungong pintuan. Nang makalabas ako sa kwarto nito, ay saka ko lang ipinaskin ng ngiti ng kapilyahan. Kita ko pang nanunod yung tingin ni Aling Berta habang nagwawalis ito sa may sala at nakatingala sa akin habang panaog ako sa hagdan. Sinuyod nitong kabuuan ko. Nawiwirduhan yata sa suot ko pero nginitian ko lang siya at tumungo na sa aking kwarto. Pinihit kong seradura at pumasok agad. Bumungad sa akin ng malaking kama. Wala yung anumang gusot na indikasyon na tinulugan kagabi. Kasi nga ng ibang kwarto kasi nakangkang. Shucks, I felt the urge to sleep again. After I saw the bed, it's inviting me to lay down. Iidlip na muna ako saglit. Mamaya na siguro ako kakain pag nawala na ang antok ko. Saglit lang naman. Kaya lumapit ako sa kama then decided to sleep a little longer. Hinayaan kong sariling tangayin ng antok. Then minutes since sleepness consumed me. Naalimpungatan ako when I felt a cold object being pressed in between my legs. Kaya minulat kong mga mata dahil sa gulat. It's like a deja vu. Don't tell me that he's going to do it again. Pouring wine and putting ice in my body's sensitive parts. Minulat ko ang mga mata. But for additional shock, I saw Leandro in between my legs, wearing a collared cravat and open neck shirt. He's less intimidating today, yet the confidence and charismatic look as a business magnate is still intact. Sanay akong makita siyang palaging naka-dark suit o di kaya charcoal gray suit with a tie. Kaya medyo nagulat ako sa suot niya ngayon. He's holding an ice pack on his hands. Ay, ice pack naman pala. Inilibot kong paningin sa paligid. Looking for the wine pero wala naman itong dala. Hindi ko man lang namalayan na nailis na pala nito pababa ang pajama ko. My femininity is exposed in front of him again. What are you doing, mister? I asked him, clueless of what's happening. Tiningala niya ako mula sa seryosong paglalapat ng ice pack sa ibaba ko. Stop overreacting.
I'm just applying cold compress on your femininity to lessen the pain. Alam kong masakit pa yan. Dahil sa biglaan kagabi. As if naman, kinikiliti yata ang Maria ko dahil sa ginagawa mo. Tiningnan ko lang siya ng seryoso sa paglalagay ng ice pack doon at isinaloob na lang yon. I apologize for what happened last night, La Arnie. It's just that I thought you're not innocent because of what you've been acting towards me. Kung alam ko lang sana, I should have owned you gently last night. It should be on the bed, not in the bathroom. Sabi nito at ipinagpatuloy ang pag-apply ng ice pack. It's effective actually, and the pain is slowly vanishing. Hinayaan ko na lang siya sa kanyang ginagawa habang nag-e-enjoy ako sa pagtitig sa kanyang maamong muka. Kinagat kong pang ibabang labi as I slightly flinch with that tingling sensation that invades me. Napansin siguro nitong paninigas ng mga hita ko, kaya muli itong napalingon sa gawi ko. Are you okay? Actually, I'm not. Let me borrow that hand of yours. Bago pa ito makahuma sa sinabi ko, hinawakan ko na ang kamay niya at ipinatong doon. It's troubling and its touch is the cure. Do me, Leandro. With pleading eyes, I boldly said it to him. Hindi naman ako nabigo nang basta na lang nito itinapon ng ice pack. And with hungry eyes, his thumb played in circles with mine. Ang kiliting hatid na yun ay dumoble pa. At muntikan na akong magdeliryo. Rest more, and be sure to have your meal. Tumayo na ito at mukhang handa na para pumasok sa trabaho. But I called him. Lumingon naman ito agad bago nito binuksan ang pintuan. Yung daliri mo kasi, mahina akong sabi, pero loud enough for him to hear. Aabutan ko na sana siya ng tissue para gamitin ito. Pero siya na mismong nag-alis nun gamit ang bibig niya. Nagulat ako sa ginawa niya pero umismid lang ito at lumabas na agad sa kwarto. Iniwan akong nakatigagal.